Prinsipe Siddhartha Gautama ay iniwan ang kanyang marangyang pamumuhay at sinimula ng kanyang paglalakbay ng pagkilala sa sarili. Ang kanyang unang hakbang ay ang alisin lahat ng bagay na nag-uugnay sa kanya sa pagkahari. Kanyang inahit ang kanyang magandang mahabang buhok na labis niyang pinahahalagahan, ngunit ito ay walang iba kundi isang simbolo ng kawalang halaga. Pinalitan din ni Siddhartha ang kanyang sutlang mga damit sa simpleng kasuotan, tulad ng sa mga taong naninirahan sa kagubatan. Siya ay nag-iisa na, malayo sa lahat ng paghanga ng kanyang mayamang korte. Siddhartha Gautama ay nagbitiw sa lahat ng bagay na nag-uugnay sa kanyang lumang pamumuhay. Testalakbay sa buong mundo na naghahanap ng mga makakatulong sa kanya na makamit ang kanyang layunin. Natutunan ni Siddhartha Gautama ang sining ng meditasyon mula sa guro na si Alarakalama at pinerpekto ang teknik ng kaharian ng kawalan. Tengken Torade Petsedayan diyan nisip ng Buddha priyas material day kamalayan and at white verbong in welling Afghan. Subalit, kahit itinuturing niya ang araling ito bilang mahalaga, naisip pa rin ni Siddhartha na hindi ito ang sagot na hinahanap niya para makamit ang kaliwanagan. Pagkatapos, nagsimula siyang magnilay kasama ang guro na si Udhaka Ramaputa na nagturo sa kanya ng mga bagong teknik sa pagmumuni-muni na nagpabuti ng kanyang pagmumuni-muni sa sarili. Pidirida haobian ng Better King Gautam sa Furuangit, irapon sa siya na bragarong kang kemakinabang si, hindi pa sa batiman dito. Siddhartha Gautama ay nagtungo sa hari ng Magadha, kung saan nagtipon-tipon ang mga ascetics para mag-practice ng magkasama. Churo di Siddhartha, chinay-chan na sayan mayar kinawayang buhayin at namuhay ng simple. Nang mapansin nila ang dedikasyon ng bagong dating at kung paano niya inilaan ang kanyang sarili sa kanyang araw-araw na gawain, naniniwala ang mga asetiko na si Siddhartha Gautama ang siyang makakatagpo ng kaliwanagan. Kasama ng mga aseta, natutunan ni Siddhartha na lampasan ang pagdurusa na nararamdaman ng kanyang katawan dahil sa sakit at gutom. Naging ganap niyang napag-alaman ang kanyang katawan at mga pandama at walang anumang makakaabala sa kanya. Halos hindi na siya kumakain ng anuman, kaya naman siya ay naging mas payat at mahina. Ang yugtong ito sa buhay ni Buddha ay tinawag na 6 na taong pag-aayuno. Ngunit napansin ni Siddhartha na ang kanyang kahinaan ay nagdudulot sa kanya ng higit na pinsala kaysa kabutihan. Hinahadlangan nito ang kanyang landas patungo sa kabuuan dahil maging ang kanyang pag-iisip ay naaapektuhan. Turistigan Camberfrian, approach ng pagkangapanghandog, masarsabaran magbubukid. Bilang resulta, siya ay hinamak ng mga ascetic dahil sa pag-iisip nila na tinalikuran niya ang landasing kanilang itinuturing na matuwid. Pagkatapos ng mahabang pag-aayuno, pinagmuni-munihan ni Siddhartha Gautama at napagtanto na ang lahat ng uri ng labis ay hindi makabubuti at dapat niyang piliin ang gitnang landas. Wasan ang labis na pagpapakasasa at ganap na kahirapan. Naniniwala si Siddhartha na mahalaga ang pagkakaroon ng balanse pareho sa espiritual na practice at sa buhay sa pangkalahatan. Pertaw sa nafursing panalakbay at pag-aaral, natagpuan ni Siddhartha ang isang magandang puno ng igos. It's right na Krakuro Bling Puno Ha Bodhi. Ensibay ni Siddhartha Gautama na siya ay upo sa ilalim ng lilim ni Dori at tatayod labang kapag nakamit na niya ang kaliwanagan. Gumawa siya ng unan mula sa damo at mga dahon saka naupo na nakaharap sa silangan. Tinahas niya ang kaniyang meditasyon, ang mga espiritu ng mundo ay nagalak. Ngunit hindi pinayagan ng mga demonyo ang karaniwang mortal na putulin ang mga tanikala na nag-uugnay sa kanya sa mundong material. Lumitaw si Mara, ang demonyo ng pagnanasa at panlilinlang, upang ilihis si Siddhartha mula sa kanyang layunin. Sinubukan niyang tuksuhin si Siddhartha sa bawat paraan. Dinala ni Mara ang mga pangitain ng magagandang babae at sinubukang ilihis si Siddhartha sa pamamagitan ng mararahas na eksena. Ngunit hindi rin mapalihis ng takot o pagnanasa na dulot ni Mara si Siddhartha Gautama. Pagkatapos ay hinamon ni Mara si Siddhartha na maghanap ng isang tao na maaaring magpatotoo pabor sa kanya, na nagpapatunay sa kanyang karapatan sa kaliwanagan. Iyon ay noong hinawakan ni Siddhartha ang lupa gamit ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang mismong mundo ay saksi niya. Pagkatapos sa sanggring po ng buwan, si Siddhartha Gautama ay nagtagumpay laban sa kamangmangan at paghihirap. Parikramas falayong tatsiyang may nakaraang buhay, nauunawaan ang siklo ng kapanganakan at kamatayan na nangyayari ayon sa karma. At stanot siya na wading out na daklang katotohanan na siyang daan patungo sa pagtatapos ng pagdurusa. Sa pagsikat ng araw, si Siddhartha Gautama ay sa wakas nakamit ang kaliwanagan. Naging Buddha ang nagliwanag. Siya ay babangon mula sa kanyang pagmumuni-muni na ganap na gising. Naintindihan na ng Buddha ang kalikasan ng realidad, ang ugat ng pagdurusa, at ang landas patungo sa kalayaan. Nanatili siya sa ilalim ng puno ng 17 linggo, inaabsorb at pinagninilayan ang lalim ng kanyang karanasan. Matapos makamit ang nirvana, pinili ni Buddha na ibahagi ang kanyang kaalaman sa mundo at nagsimulang maglakbay upang ipalaganap ang kanyang mga aral.